Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! Exclusive mix by DJ Now, So mga Kalodi Waps, no, pag-uusapan naman natin ngayon yung second time na nag-medical kami dito sa Taiwan and especially sa company namin. So disclaimer lang po hindi po porket sinabi ko to, yung the way ng medical process namin is same lang din sa mangyayari sa inyo kasi nga depende naman ho ata yan sa company and sa clinic na kung saan kayo madidistino para mag-conduct ng medical. So ang pinaka-point ng content na to is i-differentiate ko lang kung ano yung pinagkaiba ng first medical namin sa second medical. So ano ba yung pinagkaiba? So medyo may onting pagkakaiba lang naman and may sasabihin lang din ako na same process sa inyo nung yung unang vlog ko. Kung mapapanood nyo yung unang vlog ko vlog ko sa unang medical namin dito sa Taiwan. So, ang pinagkaiba, nagulat ako nung una kasi nga, nagulat ako sa pangalawang medical kasi nung una, kami lang, kung sino lang yung batch namin o ilan lang kaming dumating dito sa Taiwan, kami lang po yung nag-medical dun sa clinic. So, 15 ata kami or 18? 18 ata. So, kami lang yung nandun sa clinic. So, ibig ko sabihin na mas mabilis yung process kasi iilan lang kami and also parang solo-solo namin yung clinic. Dito kasi sa pangalawang namin medical. Nagtaka ako kasi yung service namin nung una is dalawang taxi lang. Medyo hindi naman siya mga sedan, medyo 7-seaters ata yun. Ngayon kasi nagtaka ako kasi nga bus. So, hindi ko in-expect na marami kami. So kung ano yung mga company na hawak din ng agency namin dito sa Taiwan, pinag-isa na lang pala, hindi siya per company, per agency. For example, ang agency namin dito is si Manstrong. So, sino yung mga sakop ni Manstrong? Sila po yung mga kasama namin sa bus. Taka ko, ang dami-dami namin. Tapos, pagdating pa namin sa clinic, parang fiesta, ang dami. Diyos ko, sobrang dami. Kaya, hindi ko in-expect na yung proseso or yung preparation ko. Nagulat ako kasi nga, nung first namin na medical, hindi na ako nagdala ng dumi from dormitory. So, nagdumumi ako dun na sa clinic. So, kaya kayo, second medical nyo, magdala na kayo ng dumi or pupo nyo dito pa lang sa dorm, ilagay nyo na sa malinis na container para pagdating dun, isasalin nyo na lang po sa lagayan or yung sa pinaka tube na lagayan ng fecalysis nyo. So, ang iba kasi ang ginawa doon, ang tagal na. Haba ng pila sa CR kasi nga ang dami nga namin, sobrang dami. So yung iba nagtatagal sa CR, iba mabilis lang kasi nagdadala na sila ng specimen nila. Kaya yun, tips ko sa inyo, magdala na po kayo ng pupo nung nasa dorm pa po kayo. And make sure na nagpupo kayo nung madaling araw kasi para hindi naman siya ganun katagal na yung pupo nyo pagdating no, baka tumigas na yung pagdating ng clinic. So yun, and then sa amin naman, first namin na nag-medical kami, meron siyang ihi. So dinrug test ata kami nun o urinalysis, di ko alam, nakalimutan ko na. Ngayon naman sa pangalawa, wala nang ganun. Ang ginawa lang namin is nagtimbang, sinukatan kami yung height ko, nagbago pa. Tapos yung x-ray, yung hearing test, and yun nga, yung dumi, wala nang ihi, and yung eye test, kinuha kami ng dugo, BP. Sa hearing test naman, ang ginawa ka sa amin nung unang medical namin is meron siyang parang equipment na nilalagay, hindi naman nilalagay talaga siya sa tenga. Kumbaga, kung maririnig mo lang vibration left or right, then bago ka, isa lang doon sa loob ng clinic na lalagyan ka ng headphone para ma-identify mo yung sounds kung saan siya tutunog, pahina ng pahina. So, sa amin, sa pangalawang medical, wala na pong ganun. Yung yung equipment lang or yung tools na ginagamit kung maririnig mo yung vibration, yun ang pinaka-hearing test. And also pala yung may colorblind. Yung lang din yung nasa Pilipinas, yung number na may dot. Tas iba kulay para ma-identify mo kung colorblind ka or hindi. So, yun lang naman. Madali lang naman din yun.
Then sa x-ray, same pa rin, mabilis lang din ang process. Pagka hinga malalim, makikita na nila kung may tama, may spot or wala. Okay, ganun lang kabilis dito sa Taiwan. Then kung natatandaan nyo po yung tips ko nung sa x-ray, nung sa part 1 or sa first time namin nag-medical dito, sundin nyo lang din huli. No? Then after nun, yung kinuha kami ng dugo. So ako, kinuha lang ako 2 test tubes lang. Before kasi 3.5, yun yung una na nag-medical kami dito sa Taiwan. 3 test tube, tapos 4 na test tube, pero yung isa is kalahati lang. So ngayon, 2 test tube lang. Ganun pa rin. Tapos yung eye test, same pa rin nung una. So identify mo lang kung nakaganon, yung W, nakaganon, madali lang. Then BP, yun lang. Tapos mabilis na. Yun lang yung pinaka-medical namin. So mabilis lang siya. Then after nun, umuwi na kami. So yun lang naman yung maiano ko sa inyo. Baka kasi, lalo na yung pagdadala ng pupo, kasi nga napakahirap po talaga, kasi may iba talaga doon na hindi nakadumi. Yung ako experience ko, may yung Thailander na babae, katabi ko lang siya halos ng CR. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, pero alam ko pinupunto niya. Nangihingi siya ng tae kasi hindi nga siya makadumi. Kasi pinapakita niya sa akin yung lagayan ng specimen. Hindi ko siya maintindihan, pero hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, pero alam ko kung ano ibig niya sabihin. Pero hindi ko na magawa yun, na-flash ko na pagkakagawin ko. Alam namin yung hugutin yun sa septic tank. So ayun, para hindi niyo siya ma-experience yung ganon, magdala na kayo ng pupo.